Bargain, pasbul, pang-apat na laban na ng gabi. Magingay muna tayo isang beses. Sa kaliwa ko, sa kaliwa ko, Saint Tino, galing pa ng Caloocan na Tundo. Alam mo namang hindi biro, lumaro mga batang tangkalo, literal sa lugar na marami. Sa kanan ko naman, Kabalen, galing ng Pampanga, magingay para kay Maxis. Pampanga's best, yes! Quality ang pagkabras. Ayun, nanalo si Saint Tino ng coin toss, pinili niyang mauna. Unang banat para kay Saint Tino. Yo, rinig ba? Rinig? Bargain game? Bargain na pala. Matagal ko na tong inaantay. Sino tong kalaban ko, si Maxis? Bitch, wa ka na artist. Sobrang basic mo kalaban, di na kailangan pa ng practice. Maxis, ako bibinyag sa una mong talo, tawagin mo kung dyan The Baptist. As if makakasabay ka sa sulat, kasi muwak mo lang naman sila sa artist. Come on, bitch! Kasi nung nalaman niyang ako kalaban niya, nagawa niya na mag-hesitate. Kahit itodo mo lahat, di mo magagawa mag-elevate. Let me demonstrate. If you think putting up your vest makes you tougher, well, may bullets gonna penetrate. Sabay hugot ng 6-chamber revolver. Kahit nakapiring, automatic na sa pulka bata. Kasi pag bumaliktad tong si Maxis, 6 ang bala na tatama. Huwag mabahala. Just hold on tight. Pag tutok siya'y tutupi na parang folding knife hanggang sa humingi ng tawad parang lower price. Ito 45. If I put bullet in your head, mawawala ka sa yung balance. Hanggang tuluyang magkagulo na parang Malice in the Palace. Pero napanood ko yung tryouts niya. Lupit. Grabe, kakaiba. Video na nga lang yung tryouts mo, puta na uutal ka pa. Kitang-kita dun sa video na palpak, what a loser one. Kasi konyot pala starter, sobrang wak mala Overman. O, gayang-gaya mo si Overman. Kasi sabi niya, eto fuck you, what a cheap move. Bebenta nga naman yung price pag market value. Tangina mo, nasan yung punchline doon? Nanggagago ka ba? Dinikit na nga yung cheap move sa may value, pero di pa din bumenta. Tangina. Meron kang phonological disorder. Yang sakit mo, wala ng lunas. Sa sobrang bobo mo, di ka madedetect miski ng kompas ni Jonas. Kaya tahiin ng yung bibig ng di na mautal-utal. Sa sobrang dami ng tahi, magmumuka kang voodoo dal. Mahiya ka naman sa sarili mo, boy. Wala nang natira sa iyong self-respect. Sarap pakainin ng kamautong wak rapper na may speech defect. Ha? Kasi siya'y lack of mental capacity tsaka illiterate kaya it takes me off. How ironic na may max ka sa pangalan pero mga bars mo you can't maximove. Maximove. Wanda, OOMCU reference kaya di ka sa akin lalamang. Tamang ni-reference si Wanda kasi one-dimensional ka lang. Kasi masyadong weak pa tong pinadalang taga Pampanga Santa Rita. Kung sa tingin mo uubra ka, yung bit-bit ko ay Black Manila, wag magpabida. Kasi bata ka pa, wag ka nang umasa na pala rin. Hanggang tong Maxis magiging mantis kasi manliliit to sa akin. Di mo kami malilin lang sa mga wak mong moves, malabong ma-amuse. Kaya wasak sa akin tong bata, ito'y child abuse. Kasi kung maangas ka talaga, sabayan mo presence ko sa life. Kasi kung maangas ka talaga, di mo na kailangan ng advice. Kasi kung maangas ka talaga, dapat may sarili ka na style. Kasi kung maangas ka talaga, dapat di ka loser in life. Ay, Maxis! Sa wakas, natupad na din yung panalangin niya na dito makalahok. Wala mang gagawin niya lahat para lang bumenta. Desperado pa ako. Wes, ang masasabi ko sa'yo, tangina mo, talagang bebenta nga naman yung santo kung sa bargain nilalako. So ito'y Santino versus Maxis. Pares baguan sa rap scene. Huli being tinapat sa 80s, ibang klase din kanyang plot twist. Kaso pinaglilinis ako ng sinyo. Yung seremonya simulan natin. Kasi kung unang laban pa lang na Saint, dyan mabibinyagan yan sa akin. Kasi sino nga ba si Santino? Isang uri ng MC na mahilig magbanggit ng beat sa kadalaban para lang magtunog maangas yung punchline. Sinabi mo yun. Marshall B. Wannabe.
Sana ginaya mo na din pati yung waistline. Gamit na gamit niya yung bitch, parang pagiging pimp kanyang sideline. Kasi adik na adik ka sa salitang bitch. Talaga nakakabato, pues. Mary Magdalene, sasapitin mo sa akin, ibang klase ito na ho. Kasi ngayon pinaglinis na ako ng sinyo. Now this bitch will be getting stoned. Kasi yung ibabato may kasama pang apoy ito'y Gomora at Sodom ako'y mambabastos ng santo kahit pa blasphemy asunto. Panoorin niyo akong magpasiklab pag yung idol nyo sinunog. At pagkatapos niyang pabugutan, sa balita maging ulo. Pagpapiestahan yung katawan ng Santo Niño na para bang sinulog. At di ba santo ang gabay ng mga tao? Siyang nilalapitan pag nalalagay sa alanganin. Siya din yung tinatawagan pag masagana yung ani. Kasi itong bobo kabaliktaran binabahagi para lang bigyan siya ng puri, dito maninira siya ng puri. Kaya ba't yung panapili mong itawag sa'yo ng marami? May tino ka pa sa pangalan, tapos pinapakita mo pagkasalbahe. Madalas ka pang magbanggit ng pang-insulto sa babae. Kaya paano ka magiging gabay kung naliligaw ka mismo sa sarili mong imahe? Kaya ba't yan panapili mong pangalan? Tawag sa'yo ng marami. Kaya paano pa yan pag nalaman yun sa inyo? Baka takihin pa sa puso yung itay. Yung anak nilang si Angelo nandito nakikipagbalian ng sungay panay. Ensayo pa yun magdamag. Tapos mababadibag ka lang sa akin, aray. Kaya ano pang gagawin ng santo kung wala ama, anak hanggang spirito ng santo patay? Pangalawang banat para kay Santino. Saint pala. Yo. Siya nga pala si Marvin Galang, aka Maxis. Isang rapper na maasim. Siya ay lack of proper hygiene. Pero masipag siya kapag usapang bars na tsaka writing. O wala kang proper hygiene. Di ka naliligo tas hindi ka nagtututbrush. Pag naamoy mo hininga niya, mamimit mo si Tupac. Namumuo na yung mga laway mo sa labi. Sana't tamaan ka ng lightning. Kaya pag nagrarap, madalas kang nawawala sa timing. Kasi itong si Maxis, di marunong mag-rhyming, walang personal hygiene. Pag nag-rap siya, yung bibig niya puro icing ng ice cream. Kasi tignan mo, itsura mo mukhang maghapon tambay lang sa bahay. Lumalabas lang siya kapag nawawalan sila ng wifi. Magdamag na sa comfort zone, dapat itali ito sa rope. Kaya yung parents disappointed at wala na sa yung hope. Kasi pag brawl na ang usapan, alam kong you don't want no smoke. At sinisigurado kong tago sa utak bawat linya like I'm snorting coke. Like I'm snorting coke. Kasi round 1 pa lang, dapat alam mo nang wala kang laban. Kasi di ka lumalabas ng bahay, kaya malabo mo kung pakitaan. Ng mga rhyme at scheme, wala kang discipline. Ika'y basag sa battle, parang naka-empit gene. Kaya sa next na scene, ay dapat ka nang manalangin. Di yan magandang pangitain. Pagkalabit ay 20 deep, kitang ibabaon sa lalim. Speaking of 20 deep, nakasul ka pa. Speaking of 20 deep, di ba idol mo Oside Mafia? Kaya nalulong ka din sa weed. Pero takot mahuli kaya bisyo ay hindi niya ma-admit. Kasi oo, may bisyo yan. Talagang yung amat sinagad. Kaya pala idol mo OSM, kasi yung bawal nilabag. Kasi yung get low niya, OSM, yun ang kinakanta niya. Habang yung get low ko, dapa, binabalakan kita. Oo, dapa, kasi yung utak ko ay di mo mabibilog. Ilalampaso ko mukha mo sa sahig habang nagkri-kripok. Mukha mo sa sahig habang nagkri-kripok. Kasi bugok ka sa tugmaan. Sana kunin ka na ni Lord. Umabot 2025, tugmaan, di pa din nag-e-evolve. Kasi pag-usapan ng multi, wala ka. Nyubing makata, uhugin na bata, sunugin ng tama, punuin ng bala, hanggang sa ang iyong bibig bumula na. Supot, wag umasa, ubos na ang tsamba, durog, walang tsansa. Pagdugo, kumulo ang buto at bungutsak, tuhog sa katana. Kaya dito sa battle rap, wag kang masyadong mapapel kasi we're on the same game, not in the same page, kaya magkaiba tayo ng level. Anong banat para kay Maxis? Tangina na nag-iimbento pa to. Halatang puro chismis lang to. Paano maniniwala sa'yo, Saint 80s ako? Multi pala. Alam kong di na uso si Saki. Pero thank ina. Napaka-lame ng name mo. Saint Tino. Yung image mas fake pa sa pain healer. Kung hinulma ka ng sakit, call mo Percocet. I'm a painkiller. Kasi walang special sa'yo. Mga sulat mo walang laman. Puro lang plain fillers. Kung hanggang dito dala mo yan, hulingantuhan mo na to Saint Peter. Kasi tinawag siyang Marshall B. Wannabe nung round 1. Di lang dahil sa pagbanggit ng beach, sige, subukan yung hulaan.
Kasi nanggaya to ng linya, sila sinyo, gusto mo pang gulangan. Paano di mahuli, mga huling sumali ng isa buhay pa yung pinagkuhaan? Sabi niya doon sa isang linya, kitang may kabayong dala mo even if you're horsing around. Okay, pero di ba sinabi ni Rafian yung kay Apok, gamit yung wordplay niya sa horse, gamit sarili niya ng wordplay, tapos ginamit mo pareho, iba naman yung klase pag wordplay yan. Ibang klase naman yan na pang horseplay. Sabi niya pa doon sa isa, Tapos ngayon nagbabalik, biglang nagmumulti-multihan, makikitang, kahit galing ng De La Salle, makikita na UP yan. Yung De La Salle tsaka UP, kuha naman yung connection, repa. Kaso anong meaning ng second meaning doon? Ginaya mo na nga yung buong sulat kay Sur, di mo pa ginawang panghenyo yung sulat. Tsaka, kung naumay ka na kung puro line map, connected pa rin to sa round 1, mula sa Saint, John, Binyag, De La Salle, ganun mag-reference, buong pangalan pa yan. De, pero biro, normal lang naman na may makapareho ka na linya, lalo kung matagal ka nang nanonood. Lalo na kung bago. Minsan di mo na mapapansin na galing lang sa iba yung linyang nabubuo. Nangyari na din naman sa akin yan. Minsan pa'y sinasa ulo ko. O baka sinadya mo lang gawin kasi akala mo di ka mabubuko. Kasi kung sulat ni Sak tsaka Balakid, nagkapareho, same lang yung pen game at malamang coincidence. Kaso itong si Bobo, yung dalawang linya lang yung pinakamalakas niya ni-spit sa buong verse. Kitang-kita yung difference. Yung coincidence lang doon, natapat pa sa petsa ngayon. Kasi 2 out of 16 lines mo, meron ka na agad nakapareho. Paano pa dito, nalagpas 30 putas, may tig-3 na ikot. Ano, puro paratang na lang ba? At yan, hindi mo naman talaga magagawa. Patunayan mong mali ako sa harapan nila. Ikaw na. Yo, round 3 game? Game! Sa pa game? Game! Yung natuto ka lang mag-battle rap nung napanood mo si Serdeo at Akata. Yung estilo ng mga ginagaya mong MC, lame. Habang ako hinubog ng KOTD at URL, doon pa lang alam mo na kaibahan ng ating game. Kasi hinubog ako ni Disaster at Arsenal, kaya magkaiba tayo ng DNA. Kasi ako, sa foreign battles to nahubog. Ikaw mukha kang walang dunong. Dapat pangalan mo ay Dudong. Kasi mukha ka din katulong. Kasi pag nag-i-English ka, tangin, daig mo pa si halo da doon. Pero itsura mo, tangina mo, maghalo ka doon. Kasi ako, pag nagra-rap, malakali ko mag-spit. Kapag wala kang magawa, tamang kalikot ka ng brief. Cause Charlie put some influence in me. Kaya pag may battle, ako'y 1 call away. Kasi when I borrow Charlie clips, magmumukha itong si Marvin Gaye. Kasi Desert Eagle, dalang pistol. Di ka masasalba ng pistols. If this fucking toxic got me pissed off, maglalaho when this detox. Kaya bang bang, lamang loob niya'y manginginig. Pagka bang bang, mamimilipit ka sa sakit. Pagka bang bang, itong last bullets ay sa ulo mo straight. Oo, bang bang all over you, parang kanta ni Jessie J. Pero wait, yung gun bars repetitive masyado. Who would have think na ginagawa ko ay normal? Binaril ka ng paulit-ulit para din na umabot sa ospital. Tanginang yan. Kaya paslangin ng malagay, mas dang bungo niya na mawasak. Baltakin ng baltakin hanggang sa buto niya'y mabanat. Tarakin ng patalim nang sa dugo niya ay kumalat. At barilin ng madien nang mawala ka ng banayad. Kasi mismatch pag-usapan na street fight man. Pagka-kickback hindi mo to maiiwasan. Bawat hukay pamatay talagang may impact yan. Aking punchline katumbas ng pagka-click, clack bang. Kasi kala mo kaya mo ko. Bitch, please, tumigil ka. Wag mo na ring, ipilit pa. Pag nagigil, di nagtimpi, ibibigti ng manahimik ka. Kasi feeling top tier na agad. Etong si Marvin Galang. Nag-aasam agad ng peak, puta masyadong suwapang. Dapat sa'yo ay mag-quit, wala kang pakundangan. Hiwain ng paslit para wag na ang tularan. Kaya Marvin Galang. Kaya kitang talunin kahit na boses paos. Kung inakala mong bagong hasa to pues di tatagos. Lakas pang makagago kahit estilo laos. Pagtadyak sinisiguradong pagkakik ko matos. Ano? Ha? Kumatos. Kaya pasensya kung ako'y may pagka medyo barumbado. Kasi Max is dead, makikita nyo tong si Max Pulado. Banat para kay Maxis. Yo, masyado na sigurong manhid to kung manggagaya ka pa ulit. Malamang di ka natatablan kahit ilang beses pa madetect.
Kasi paano yun mag-self-reflect? Pangalan pa lang, halata mo nang meron siyang God complex. Kasi meron siyang multisyllabic rhyme schemes. Apakalupit. Kasi dadaan sa aggressive yung delivery. Tapos yung mga linya, wala naman connect. Tapos mag-aastang goat pa tong Saint, pinoproject niya Lebron James, Wes. Mag-aastang Jordan tong Allen, ako balakid sa yung claim. Tapos kung mag-gangster ka dito, pangalan mo Santo. Paano gangstayin mo? Ganto. Tangina kasing name yan, nakaka-irritate. Gangster rapper na Santo, dat pangalan mo 50 Saints. Kasi, pero kayo, member yan TBS. True Brown Saints. Talagang pagpapalain. True Brown Saints. Talagang pagpapalain. Yung initiation nila sa chapel, tapos paparinig sa'yo 30 seconds ng ama namin. Laugh trip, talagang comedy. Tawag niya sa mga homies niya, homily. Pero enough with the jokes. Pinakita ko lang agwat natin. Kasi kung usapan creative writing, mayayari ka sa akin. After ng laban na to, yung ranking mo downhill, habang sa akin naman up and rising. Yung kamaon ng kangkalo, kalugar mo lang. Habang pangalan ko, pati sulat, subukan na suriin. Makikita sino sa atin, tunay na kawal ng kultura at alagid na sining. At speaking of kalugar, welcome sa Pampanga. Kalaban mo may dugong aso. Aso galing sa tatlong ulo nila Ron, Looney at Abra. Kaya kung hangarin mo makatakas sa akin, di ka sasantuhin, aabutin malalapa. Kasi kung ito'y pasbol sa underground ng Hades sound, ako yung halimaw na nakaharang. Kaya ano pang gagawin sa akin ito? Di mo nga napapansin, tatlong santo na yung binabanggit ko. St. John sa round 1, St. Peter sa round 2, tapos ngayon naman si St. James. Yung pillars of early church na 3 saints, ginamit pantumbas sa kanya in 3 ways. Yung Engels, narcissistic, misogynistic, at opportunistic. Yan ang kanyang 3 traits. Kuha naman na siguro yung details. Nasinibak ko yung saint in the same tree kung saan ko din inukit kanyang image. Kaya, ikaw na yung santo. Ako yung manlililok na malikhain. Kaya di lang basta pagbabanta nung sinabing mayayari ka sa akin. Bargain Pasbol, nakalimutan ko mag-shoutout sa intro, ngayon ko gagawin. Shoutout Doc Panda, yayaman ako. Capito Sports Bar, Mark Capito, Yo Production, Ulap, Chill Hub, Black Manila, Real Jokes, kay EJ Dar, Christina Kaaway at kay Dietrich Condes. Magingay tayo isang beses pa para sa laban na yun, mga repa. Maxis versus Saint Tino, ang boto ng Urado, 2-1 para kay Maxis. Yeah. Congrats. Shoutouts kung meron. Shoutouts sa asawa ko, sa anak ko, Rogus, sa mga tropa. Tipsy D, binoto ko si Saint. 1 and 2 binigay ko kay Saint. Round 3 kay Maxis, yun yung pinakamalakas na round niya at halata naman na parang doon pa lang siya nakabuelo, doon pa lang siya naging confident. Kung writing contest to, siguro mapapansin nyo, dikit lang yung sulat nila. Pero hindi live to rap battle. Mas lamang sa performance, sa presence, sa cadence, basta para sa akin, mas lamang si Saint, first 2 rounds. Yun, kaya sa kanya. Vicente, round 1, binoto ko si Saint, si Saint. Bale, mas nagustuhan ko yung formula ng pagsulat niya, yung pattern niya, pati yung algorithm niya. Then round 2, almost dikit lang sila, pero binigay ko yung gahibla kay Maxis. Then round 3, akala ko kay Saint na lalo yung paslit, wag ng tularan. Pero nung round 3 ni Maxis doon, pinakitaan niya ng kahit konting silip lang, pinakitaan niya ako ng perfect kung paano gumawa ng angle. So yun, dikit na dikit lang, gahibla lang, mad props kay Saint, pero boto ko 2 and 3 para kay Maxis. Saint Tino versus Maxis. Ang binoto ko sa round 1, binigay ko yun kay Saint Tino kasi tus na tus niya si doon sa mga angle na sinulat niya, like yung James Oberman. Tapos nung pag-spit nito ng round 1, sabi ko parang James Oberman nga to. Then yung round 2, binigay ko dito yung kay Maxis. Kasi mas nagandaan ako doon sa mga angle na ginamit niya. Mas nakita ko mas naano ko yung mga punchlines, mas rumirekta yung every 4 lines, 4 bar setup niya or 1-2-1-2 niya. Then yung round 3, doon na ako nag-decide kung sino iboboto ko.
nung nag-spit si Saint Tino, sabi ko, ang galing na ito, parang kanya na to. Though hindi ko pa naririnig kasi yung round ni Maxis. Then, nung narinig ko si Maxis, sinimulan niya sa ganon na parang ilang linya yon, parang 8 o 12 na lines yun. Sobrang effective na jokes. Then, tinapos niya sa ganong ka-technical yung round 3 niya. So, binigay ko yung round 1 ko kay Saint Tino, 2 and 3 kay Maxis. Pero, sa comment, pwede itong maging debatable to. Kahit sino pwede manalo, pero preference namin to bilang judges. So, congratulations kay Maxis, props kay Saint Tino.